Alas 6 na ako ng bus. Hindi siya naman kami ni Kumili nung calling card. Ay, tagam niya. Good morning guys. Nandito na pala ako sa bus. Grabe, nagpalit na naman ng schedule ng oras. Kaya ibang bus yung sinakyan ko papuntang Scarborough Town. Kasi kung iintayin ko pa yung isa, alas 6 na yung dating. May iwan na ako dun sa bus ko papunta sa work. Kaya ayan, sabi ko dito na lang. Sana naman hindi ako maiwan ng bus ko. Si Marvin naman, naglalakad na daw siya papunta sa work. Kasi pag mababa daw siya, konting lakad na lang papunta sa work. Ako lang yung sakay ng bus ngayon. Siguro yung mga kasabay ko dun sa isang bus, nag-iintay pa rin kasi kahapon ganun din na nangyari. Nag-intay din ng matagal ako. Tapos yung mga, syempre ako yung kaunahan lagi sa bus. Yung mga nag-iintay na sa mga bus stop, ang daming tao, grabe. Ayan, may sasakay na guys, kaya mamaya na lang uli ako mag-video. Guys, naiwan ako ng bus. Oh my god, hinihingal ako. Nitry ko siyang habulin. Kaso yung sa Bakawan kasi, ang tagal nung stop. Hindi ko na siya naabutan. Saktong pagdating ko sa Triton, kakaliko lang nung bus ko. Hinihingal ako kasi tumakbo ko. Ang ganda sa labas. Punta dito kasi anong oras na. Baka malate ako. Hindi pa naman ako nalilate sa work. At ayaw akong malate. Lagi ba lalakadin ko? Buti na lang dalawang tubig kong dala. Inom na lang ako. Ang lamig pa naman. Ayun ang inaano ko. Sabi ko lamig. Buti na lang naka-rubber shoes ako kung hindi. Diyos ka. Lamig niyan. So, tatakbo muna ako guys. Mamaya na lang ulit ako mag-update. Guys, nandito ako ngayon sa Scarborough Town. Kasama ko lang si Marvin kanina. Kasi bumili kami ng pagkain sa taas. Tapos, biglang dumating yung 134. Pagkadating ng 134, so si Marvin dumiretso na agad. Hindi ako tumayo. Ayan, bagal kong maglakad. Biglang nagsara yung pinto. Nagulat din si Marvin pagsara. Tapos, ang haba. Ang haba nung bus. Talagang yung mahaba. Kasi Marvin nasa may likod. Hindi ata, alam niyo naman boss, si Marvin hindi maririnig ng driver. Tumakbo ako, tapos nag-ano ako sa driver, ganto ganyan. Tapos sabi ko, excuse me. Hindi niya ako tiningnan. As in, gumanyan siya. Tapos ni-drive na niya palis. Kaya, ayan. Naiwan tayo. Si Marvin nandoon. Dire-diretso na. Pupunta siya doon sa bahay. Bada si Ate Cathy, yung agent namin doon sa inuupahan namin. Merong ipapakita sa amin na hindi ko tanda kung basement ba, pero gusto ko i-share sa inyo para if ever na may naghahanap pa sa inyo ng bahay, pwede nyo i-message si Ate Cathy. Madami siyang alam na mga parentahan dito sa Toronto. Mamaya ko na mapapakita kasi nga naiwan tayo guys. Sad life. Sabi ni Marvin, yan, pa-special ka, naiwan ka, hintayin mo na yung next bus. So, maghintay tayo ng next bus. Sana hindi matagal. Nakalagay 5 minutes, pero sabi ni Marvin 14 minutes. Pero ewan ko ano ba talaga. I love you. Ito na, magkasama uli kami. Maglalakad kami ni Bebe. Kiss na. Lalakad na kami papunta dun sa bahay. Uy, park to. Parang ganda dito. Parang maganda dito. Loob. Ganda. Uy, tinan mo yung mga puno guys. Oo. Bebe, gusto ko dito mag-fall sa Toronto. Gusto ko ng camera mo ba? Lakas ng hangin. Di ka nilalamig? Nagpapawisan ka? Lamig. Lakas ng hangin. Ang ganda-ganda na ng mga puno. Nag-iiba na yung kulay. Ay, ang ganda. Ganda ng garden, oh. Ang daming bulaklak.
Gato yung mga bulaklak din dun sa bahay eh. Tita, tito. Yung landlord namin. Dito pa rin, nag-express entry lang. Guys, na-close agad yung deal ni Ate Cathy. Nagulat ako kasi yung kawork ko yung tumingin. So ngayon, nasa ibang location naman kami ni Ate Cathy para puntahan yung house. Nahanap pa lang namin kung nasan yung bahay. Nasa si Marvin? Yung ano, baka Alin ate? Yung mooncake mo, be. mooncake. Nandito na kami. Saan tong lugar na to, be? Pin station. Hindi ako kumain, Bill. Ay, oo. Kumain tayo dati dito. Kasama namin ulit si Ate Cathy. Kakain kami. And ayan, ang daming kainan. Sabi nga nila, madami, may kainan pa sa likod nito. Madami din daw eh. Sa comment section. Sa likod nga. Nasaan? Doon din yung taho. Dito Yung ka ba isang pumunta bucket, nun? oo, isang bucket Dito ka yun. bumili nung ano nung taho? Yung Sa likod pa. kulay puti? Sa likod. Okay. Saan tayo? Saan yung tinignan yung ano, restaurant na Korean? Sa likod? Ha, yan si Ate Cathy pag kailangan nyo ng ano, ng agent na kailangan ng ano, rental yan, rental. Kailangan nyo guys. Basta, ilagay ko na lang kaya dito ate sa YouTube, ano, yung ano mo, account, ay ano ba yun? Calling card. Makikita nyo yung name ni ate ko, yung number niya, saka yung email niya kapag kailangan nyo ng bahay. Ganap kayo ng bahay, rental, katulad dun sa amin. Kanina galing din kami sa mga basement. Kaso hindi namin na video kasi mayroon ng mga nakakuha. Ano ate? Yeah. Yes. Exclusive na sa... Yeah, kasi nakaano na, hindi na pang private na daw yun kasi mayroon ng kukuha. Pati yung kanina na ano mo na din natin, yung pangalawa. Wow, ang galing. Kala ko tingin lang, diretso kuha na rin, gustuhan pala nila. Pero ang lawak doon natin, no? Yeah. Ang lawak. Ate, saan po ba ate sa ano? Greenhouse? Saan ba yun? Sa likod yun eh. Ah, sa likod. Likod saan? Dito. Sa kabila. Diyan daan? Naman ang sinabi niya. Ito yun yung map. Ayan pala yung Baka mapo. mapapala sa mapo eh. Parang greenhouse. Ba't tayo dumidiretso? Yun na pala Oo, yung... kasi. Ito ba yun? Parang meron pang isa na parang mas Mapo malaki. din ate? Mas malaki? Sa likod. Ay. Ano yung nasa likod? Mayroon? Midland and Finch. Midland and Finch? Hindi pa ba to yung Midland and Finch? Ito yun. Ito na yun? Kasi ito ate, meron dito sa likod pa. O, tingnan natin sa likod. Oh, sige. Pero ito tingnan yung natin. mapo. Ito yung mapo. Hello po. Hi po. Tingnan natin sa loob. Mapo. Mapo. Di ba kumain tayo gamyatang? Saan tayo kumain ng... Hindi. Mapo rin. May kinain na ba tayong mapo? Hindi ko na maalala eh. Wala tayong mapo sa likod dati. Ah, wala. Dito lang yung mapo. Baka nga dito nga lang. Ito yung bagong box na nakita ko eh. Nakita ko lang sa TikTok. Meron pa silang bubble tea. Oo. Kalapit ate yung kalapit siya iba to. Ito yung mapo. Tapos bubble tea dito. Ang ganda. Social naman. Ano, Korean. Nawaw. house. Naiiyak ko. Oo. Doon. So, gusto nyo tignan natin doon? Lumalamig na talaga. Hindi pa ako ready sa winter. Dami nung kainan, no? Tapos ito, full house. Anli ate ito eh. Bakit? Saan? Gusto ni ate dito? Dito tayo ate? Tara. Ikaw. Hindi, okay lang. Kahit saan nga ako, naiihina kasi ako ate. Dito na lang tayo. 38.99. Anli na yon. 2005 pa silang start, oh. Tagal na nila. Oo. Baka tingnan tayo nila, kakaiba tayo. Gusto nyo mag-appetizer? Pag sa mga China, ano yung appetizer nila ate? Ito yung appetizer. Spring roll, chicken. Spring roll with chicken pork. Deep fried Crispy tofu, chicken. deep fried tofu. Parang katulad lang din nung ano, yung sa congee, no? Pag sa Chinese atin, dami nilang laman ng menu nila. Ang dami, no? Ayan. Medyo madami na rin yung tao. You said it's small. Small is okay. So big. Yan na yung ano, crab meat. Maybe one person two. Crab meat. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. We're gonna put you on YouTube, huh? YouTube. Very good. Beautiful. Okay. Thank you. Panglagay din ata yun, be, oh. Fish oil ba yan? Init. Init.
Maglagay tayo. Ako din. Huwag mong damihan. Ano ba to? Ewan ko. Dinadamihan mo, hindi mo pala alam. Baliw. Ba't ang dami din sa baliw? Tikman nyo muna. Oo nga. Ayun pa, yung parang ano, pamienta. Bahala na. The picture is very, very nice. You see? Look. Ah, thank you. Kahit hirap pa tayo magkaintindihan, may pagpinturan pa rin. Laban soy. Nakatingin pati sila sa atin. Nag-uusapan tayo. Sinabi natin nag-YouTube. Tapos lumapit ulit, sabi niya, ganda daw ng place nila, ganito ganyan. Ay, video ko din daw. Mag-picture tayo doon. Ay, eksakto Chinese New Year. Kailan, ate? Di ba ito January? Kala ko dyan, Paano may benta ng mooncake? oo nga, sabi ko, kailan? Alam ko January din yun. Nasa York Date tayo nun yung Chinese New Year eh. May nakita tayong mga nag-ano na parang dragon. Oo. Di ba may umiikot nun? Parang kukunti naman yung crowd. Mas marami. Hindi uso dito ang tubig, ate. Hey. Eh, pero pwede humingi. Naano ko eh. Ang babae. Sarap. Thank you. Ang bilis ng serving nila ah. In fairness. Tayo na kasi ano, customer. Ay, sa bagay. Ang bilis, no? Yan. Rice. Thank you. Seafood na lang, oh. Seafood na lang. Ubus na yung, Good choice, Marvin. ubus na yung sa inyo, no? Nasarapan sila eh. Actually, first time ko lang yan. Ako din. Ako din. Masarap nga. Crab soup. Ito pala yung crab soup tsaka cow's fish. Mm. This is with the curry. Ano ba na? Yes, no. Thank you. Thank you. Kain na na. Oh, say hi. Say hi. Hi. Thank you. Ano? Baka naman busog ka na yan. Hindi. Order pa tayo ng isa. Natutunan ka ngayon. Kakain na tayo. Kain na. Saan yung paninta nila? Ayun, bebe. Nakakawalang ano pala to. Kahit ito na, yung soup na lang, parang sarap na eh. Doon, restaurant. Kakain na yung di ba Ganun yung na. iya? Sa lungkwet. Yung na-close na. Hopefully, natap. Hindi. Tapos, Wala? Okay. Washroom. Masama nyo ba na? Ayun, lang. Kaya wala na. Dating kaya. ipa-offer pa. Busog. Thank you, ate. Iba talaga kapag nakapag-close ng deal. Let's go. Oh, tapos din sila, oh. Nauna pa sila sa atin, eh. Kasabahay lang natin lumabas. Grabe, busog na busog ako. Si Bebe, nandito na kami sa bahay, guys. So, anong tawag dyan, Be? Mooncake. Mooncake, galing kay ate Cathy. Patikim nga, masarap. May ano yung gitna? Cheese? Kuno. May chocolate? Alam kong parang may chocolate din ganito yung mooncake. Masarap, parang ano, parang hopya. So, ayun guys. Natapos na namin kainin ni Marvin yung mooncake na galing kay Ate Cathy. Thank you ulit kay Ate Cathy sa pagdibili sa amin sa pagkain sa labas. Si Ate Cathy nga pala ulit. Papakilala ko yung aming agent kung bakit namin nakuha itong basement. Tapos madami rin nag-message na sa kanya ng mga subscriber namin na naghahanap din ng tulad nito ng basement. Tsaka yung mga room for rent. So, meron din akong i-share sa inyo. Meron pa kasi si ate na room for rent. For basement din siya, guys. Napopost na rin niya to ata dun sa ano, sa mga group. Pero gusto ko rin i-share dito kasi baka may mga subscriber pa ako na naghahanap. Bali, 2 room yung available sa basement. Pakita ko na lang yung picture, guys. Nandiyan yung picture. Bali, kapag gusto nyong makita, yes, available naman siyang tingnan. Tawagan nyo lang si Ate Cathy or i-email siya. Mabilis lang siya mag-reply, guys. Promise.
Kasi yung mga naghingi ng name niya, binigay ko yung kanyang, hindi ko pa kasi, that time kasi hindi ko pa ata nakukuha yung ano niya, calling card. Kaya ang binigay ko sa kanila yung Facebook account ni ate. So, doon na ata sila nag-message. So, sobrang mapapagkatiwalaan niya talaga yung si Ate Cathy. Tapos, gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi sabi ni Ate Cathy sa amin, mas swerte daw kami yung mga international na pumunta dito. Kasi yung mga tulad nila na bago sila makapunta dito, nanggaling pa sila sa Hong Kong. Kasi madami din akong na-meet. Yung mga kalimitan sa mga naging katrabaho ko, guys, ang dami. Yung mga kasama ko sa trabaho na bago sila nakarating dito, nagtrabaho pa sila sa Hong Kong. Eh, grabe din yung pinagdaanan nila daw sa Hong Kong bago sila makapunta dito sa Canada. Iba-iba silang storya. Iba-iba yung kwento, pero halos lahat talaga sila nagpakahirap. Kasi bago ka makapunta dito sa Canada, kailangan may experience ka pa na pagiging caregiver or nanny. Kaya yun, parang sabi din ng iba, mababa din tingin daw sa atin ng ibang lahi dahil nga tayong mga Pilipino, pupunta tayo dito bilang nanny at caregiver. So, ganun, kaya mababa daw yung tingin nila sa atin. Yung isang kakilala ko hindi ba nila alam, graduate ako ng 4 years. Kailangan ko lang talagang mag-nanny sa Hong Kong para makakuha ng experience. Kasi dito, hinahanapan din ng experience. Tapos, kailangan graduate ka pa. Oo nga, kasi diba sa Pilipinas, kalimitan, kahit hindi ganun kataas yung posisyon mo, kailangan graduate kapag mag-abroad ka. Pero yung kapanahunan kasi nung siguro mga 90s, napepeke pa daw dati yung mga 90s or mga 2000, ganun, 2000 hanggang 2005. Napepeke pa daw kasi dati usong-uso yung mga peking, yung peking diploma. San ba yun? Sa Manila? Basta hindi ka natanda, nakikita ko yun sa mga movie. Parang magpapagawa sila mga peking diploma para makapag-abroad sila. Ayun. Uso yan dati, guys. Ngayon, mahigpit na talaga, kailangan graduate ka. Dito nga, pag Canada, pag-apply ka ng PR din, kailangan at least K-12. Kung hindi ka graduate ng college, kahit man lang K-12 may tinapos ka sa Pilipinas. Kaya mga iba kong kakilala na nag-a-apply papunta dito ng Canada na nasa ibang, halimbawa, Kuwait, Europe, kasi doon naman hindi naman sila makakuha ng permanent resident. Nag-aaral sila ng K-12 para hindi na sila mag-college ng 4 years. Kasi yun nga yung required ni Canada. Yun nga, tulad namin mga international students, sila Marvin. Kapag ganun, inubawa ako, hindi ako nakagraduate ng college, hindi ako makapag-apply ng PR. Kailangan ko munang mag-aral pa ng K-12 para natin yung requirements ni Canada. Ayun. Ngayon, balik ulit tayo doon kay ate. Bali, shinare kasi ni ate yung experience niya na nasa Hong Kong siya. Ako, mahilig din ako manood ng mga Tagalog crime na madami. Siya kayo ibang mga kwento, yung mga MMK na bago sila makapunta dito, nag-Hong Kong nga sila, doon pa sila nagpakahirap, may mga ibang amo na iba talaga yung ugali, guys. Na tipo hindi ka nila papakainin, yung mga ganun. Sabi ko talaga palang may totoo palang nangyayari yung mga ganun, no? Kasi ang dami ring nababalita na ganyan na hindi pinapakain, tapos sinasaktan pa. Tapos ang nakakatawa na nga yung kay Ate Cathy, kasi yung time na yun, na parang last day na niya ngayon, flight na niya pabalik ng Pilipinas, tapos wala pa rin yung visa niya. Pero tatataka na lang siya, guys. Tapos nung nasa bus na daw siya, nasa dulo siya ng bus, bigla daw tumawag yung agency na, huwag ka nang umuwi. Andito na yung visa mo. Iyak daw na iyak si ate. Diba? Sarap sa feeling na yung pinaghirapan mo sa Hong Kong, may patutunguhan talaga. Kasi yung lahat naman ng goal ng mga taong yung mga nagpapaka-nanny, caregiver sa ibang bansa para makukuha ng experience, goal lang man nila dito makapunta ng Canada. Tapos kapag naging PR, madadala na nila yung mga yung mga anak nila. Iyon yung kalimitan na mga reason na mga nakakausap ko, saka yung mga kababayan ko dun sa lugar namin na kung bakit gusto nilang mag-Canada.
Kasi dun sa tulad nun, sa ibang bansa, hindi nila pwedeng dalhin yung mga anak nila. Kasi hindi naman sila magiging permanent dun. Mas maiging sa Pilipinas na lang, inaalagaan ng mga lola. Tapos sabi nga nila, sobrang worth it daw. Dahil ilang taon sila nagpakahirap sa ibang bansa. Bago sila mapunta ditong Canada. Tapos na naging PR sila, nadala nila yung family nila. Kaysa naman habang buhay ng LDR, diba? Kasi dito nga kagandahan dito sa Canada, madadala mo yung pamilya mo pag na-PR ka na, diba? Kaya halos lahat ng pumunta dito grateful sa kay Canada. Sabi nga nila guys, hindi na nila iniisip yung binabayaran na tax dahil pag dumating naman yung time na kailanganin mo, halimbawa yung mga emergency sa hospital, hindi mo na kailangan maglabas ng bigla ang pera. Di ba, be? O, di ba? Kaya sobrang grateful kami, nakapunta rin kami ng Canada kahit hindi pa PR, na gagamit din naman namin kahit pa paano yung mga benefits dito dahil nagbabayad na rin naman kami ng tax. Tulad nga sa hospital, di nga kami nakakapagpa-check up pa uli. So, ayun lang guys. Tatapusin ko na yung vlog ko dito dahil kailangan na namin magpahinga ni Marvin. Magpapahindag lang kami, nood lang kami ng movie. Tapos, mga ilang minutes na lang, tutulog na din kami. Huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe sa YouTube channel ko. Sa mga bago sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo ha. Huwag niyong kakalimutan yan. Char. Tapos huwag niyong kalimutang mag-follow sa aking TikTok account na Crystal Herrera at yung Facebook page na Crystal in Canada. Yun lang guys. Bye!